Ops, teka! Huwag ka munang magtapon. Kung ikaw ay may mga bote, lata, plastic o papel sa bahay, huwag itapon sa basura. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Pwedeng-pwede pa sa Eco-Ikot Center ang recyclables tulad ng PET bottles, rigid plastics, paper, tin and aluminum metal cans, scrap metals, glass bottles at flexible plastics. Maipagpapalit pa yan sa e-cash o goods tulad ng gulay, bigas at iba pa. Siguraduhin lang na malinis, tuyo at hiwa-hiwalay ang mga ito. Pero paano nga ba ito ginagawa? Madali lang yan. Tara, sabay-sabay nating alamin kung paano ihanda ang ating mga recyclables para sa Eco-Ikot Center. PET bottles. Tinatanggap ng Eco-Ikot ang mga PET bottles o ang mga plastic na may ganitong simbolo. Ito ang mga plastic na madalas lagayan ng mga drinks o pagkain. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng paglinis at pag-segregate ng PET bottles upang mabigyan ng bagong buhay. Pero teka, bago ang lahat, isang paalala, iwasan na natin ang paggamit ng mga PET bottles lalo na kapag bumibili ng tubig. Magdala o gumamit ng refillable tumbler para iwas sa plastic at tipid pa sa bulsa. Tara, simulan na natin! Maghanda ng 3 lalagyan para sa prosesong ito. Pwedeng sako, karton, o kahit mga reusable bags. Una, tanggalin ang ring at takip ng bote at ilagay ang mga ito sa rigid plastics recycling bin. Pagkatapos, tanggalin ang label at ilagay sa lalagyan ng flexible plastics. Sunod, hugasan ang loob at labas ng bote. Pwedeng gumamit ng pinagbanlawan ng pinggan o pinaglabhan ng damit para tipid sa tubig. Siguraduhin walang matitirang laman at patuyuin ito. Siguraduhin nakahiwalay ang mga walang kulay at may kulay na mga bote. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Lata. Tinatanggap sa Eco-Ikot Center ang mga lata tulad ng tin at aluminum. Ang tin na lata ay madalas lalagyan ng mga pagkain tulad ng sardinas, corned beef at iba pang processed food. Ang aluminum naman ay madalas na ginagamit sa mga soft drinks at iba't ibang inumin. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng paglinis at pag-segregate ng lata upang maresiklo. Hanggat maaari, maging creative sa pag-repurpose ng mga lata bago ito itapon. Pwede mo itong gawing lalagyan ng mga ballpen o kahit mga halaman sa bahay. Tara, simulan na natin! Maghanda ng 3 lalagyan para sa prosesong ito. Pwedeng sako, karton, o kahit mga reusable bags. Tanggalin ang label at suriing mabuti kung ang label ay gawa sa papel o plastic. Ilagay ito sa flexible plastics kung gawa ito sa plastic at sa mixed paper naman kung gawa ito sa papel. Sa example natin ngayon, papel ang gamit na label kaya ilalagay natin ito sa mixed paper. Sunod, itapon ang tirang laman ng lata. Hugasan gamit ang pinagbanlawan ng pinggan o pinaglaban ng damit para tipid sa tubig. Pagkatapos ay patuyuin ito. Kung gawa naman sa aluminum ang lata tulad ng soda cans, yupiin ito para mas space saving. Siguraduhin nakahiwalay ang mga latang gawa sa tin at aluminum. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Papel. Tinatanggap sa Eco-Ikot Center ang iba't ibang klase ng papel. Mula karton, hard paper, magazines, newspaper at mga libro. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng pag-segregate ng mga papel upang maresiklo. Hanggat maaari, gamitin na lamang ang mga electronic devices para hindi na kailangang mag-print.
Iwasan din ang pagtanggap ng mga paper bags mula sa grocery stores at magdala na lang ng reusable bags kung may bibilin. Tara, simulan na natin! Paghiwa-hiwalayin ang mga papel ayon sa 3 kategorya. Puting papel, halo-halong kulay na mga papel, at karton. Ihiwalay ang mga puting papel gaya ng bond paper. Ihiwalay naman ang mga halo-halong kulay ng mga papel tulad ng mga magazines at dyaryo. Ihiwalay din ang karton gaya ng cardboard boxes na ginagamit for packaging ng online shopping at kahit ng mga grocery stores. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Glass bottles. Tinatanggap sa Eco-Ikot Center ang iba't ibang klase ng boteng babasagin tulad ng mga clear jars o lalagyan ng mga inumin. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng paglinis at pag-segregate ng mga boteng babasagin upang maresiklo. Hanggat maaari, gamitin muli ang mga bote. Ang mga garapon ay pwedeng linisin at gawing lagayan ng mga pagkain o inumin. Pwede din ito gawing vase at pangdekorasyon sa bahay. Tara, simulan na natin! Maghanda ng 3 lalagyan para sa prosesong ito. Pwedeng sako, karton, o kahit mga reusable bags. Una, tanggalin ang takip ng bote at ilagay ang mga ito sa rigid plastics recycling bin. Kung metal crown o tansa naman ang gamit na takip, isama ito sa mga scrap metals. Tanggalin ang label at suriing mabuti kung ang label ay gawa sa papel o plastic. Ilagay ito sa flexible plastics kung gawa ito sa plastic at sa mixed paper naman kung gawa ito sa papel. Sunod, hugasan ang loob at labas ng bote. Pwedeng gumamit ng pinagbanlawan ng pinggan o pinaglabhan ng damit para tipid sa tubig. Siguraduhin walang natitirang laman at patuyuin ito. Make sure na nakahiwalay ang mga walang kulay at may kulay na mga bote. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Flexible plastics. Mahilig ka ba sa online shopping? Tinatanggap sa Eco-Ikot Center ang iba't ibang klase ng flexible plastics tulad ng mga pinambabalot ng mga orders nyo online. Ang mga flexible plastics ay mga malalambot na plastic na karaniwang gawa sa laminated films at sachets. Ito ay madalas na pinaglalagyan ng mga pagkain, sabon, shampoo at iba pa. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng paglinis at pag-segregate ng mga flexible plastic. Hanggat maaari, iwasan na natin ang paggamit ng plastic dahil marami pang pwedeng alternatibo dito. Kapag pupunta sa palengke o grocery, ugaliing magdala ng mga reusable bags para hindi na kailangan gumamit pa ng plastic. Tara, simulan na natin! Maghanda ng isang lalagyan para sa prosesong ito. Pwedeng sako, karton, o kahit mga reusable bags. Una, tanggalin ang mga tira-tirang tape, stickers at label at siguraduhin wala nang nakadikit dito. Itapon ang mga ito sa residuals. Pagkatapos, hugasan ang mga plastic na may tirang laman gamit ang tubig na may sabon. Pwede rin gamitin ang mga pinagbanlawan ng pinggan o pinaglabhan ng damit sa paglinis ng recyclables. Pwede ring punasan na lamang gamit ang malinis na basahan. Siguraduhin walang laman ng plastic at hayaang matuyo ito. Kapag tuyo na, ilagay ang mga ito sa flexible plastics recycling bin. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Rigid plastics. Tinatanggap sa Eco-Ikot Center ang iba't ibang klase ng rigid plastics. Ang mga rigid plastic ay matitigas na uri ng plastic gaya ng takip at ring ng bote,
microwavable containers, squeezable na mga bote, at mga bote ng liquid detergent o hygiene products gaya ng shampoo. Ang mga rigid plastic na may simbolong ito ang maaari mong dalhin sa center. Kaya kung hindi sigurado, check the label. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng paglinis at pag-segregate ng mga rigid plastic. Hanggat maaari, suportahan natin ang mga sustainable brands na gumagamit ng mga eco-friendly materials at may mga reuse and refill systems. Tara, simulan na natin! Maghanda ng 2 lalagyan para sa prosesong ito. Pwedeng sako, karton, o kahit mga reusable bags. Una, tanggalin ang ring at takip ng bote at ilagay ang mga ito sa rigid plastics na bin. Tanggalin ang label at suriing mabuti kung ang label na ito ay gawa sa papel o plastic. Ilagay ito sa flexible plastics kung gawa ito sa plastic at sa mixed paper naman kung gawa ito sa papel. Sunod, tapon ang natitirang laman ng bote at patuyuin ito. Pagkatapos, ilagay na ang bote sa rigid plastics recycling bin kasama ng takip. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Dahil sa Eco-Ikot Center, pwede pa yan! Tetra Paks. Tinatanggap sa Eco-Ikot Center ang mga beverage cartons o mga lalagyan ng mga inumin tulad ng gatas o juice na gawa sa Tetra Paks. Sa video na ito, matututunan natin ang tamang paraan ng paglinis at pag-segregate ng mga beverage cartons. Maghanda ng 2 lalagyan para sa prosesong ito. Pwedeng sako, karton o kahit mga reusable bags. Kung merong helicap ang Tetra Pak gaya nito, dapat itong tanggalin at ilagay sa rigid plastics na bin. Hugasan ang loob ng Tetra Pak gamit ang pinagbanlawan ng pinggan o pinaglabhan ng damit para tipid sa tubig. Siguraduhin walang matitirang laman at patuyuin ito. Kapag tuyo na, i-flatten ang Tetra Pak sa pamamagitan ng pag-pull ng corners ng box. Ganito dapat ang magiging itsura niya. Pagkatapos, ilagay na ang Tetra Pak sa Tetra Pak bin. O di ba? Ang dali lang at kayang-kayang gawin sa bahay natin. Tandaan, malinis, tuyo at hiwa-hiwalay na recyclables lang ang tinatanggap sa Eco-Ikot Center. Kaya naman sundin ang steps na ito para maipagpalit ang mga recyclables nyo for points na maaaring i-redeem for e-cash at goods. Tara na! Patungo sa isang malusog at malinis na kinabukasan. Tara na sa Eco-Ikot Center!